Pupunta kami sa Ugbo. Hindi Manila to, hindi Tondo to ha. Dinala ni Yorme Isko ang pagkaing Manila sa BGC o dito sa Taguig, no? So susubukan natin 'yan. Ang luto ng nasa Ugbo. Ugbo and Taguig. Ugbo in a social way. Paano ba pag kumain ka ba sa Ugbo in social way, paano ba 'yan? Kasi iba yung kain sa Tondo no? So paano 'yon? Paano kaya? In social way to Social nga yan. So kakamayin ba 'yan? Paano ba 'yan? O pag humihigop ka ba kailangan tumutunog, wala nang tunog? Try natin. Nakakatunog na ano. Pero matanong ko lang, it's been a long time na hindi mo nakausap si Yorme personally. So sa araw na to, The best. araw ng Sabado, Valentine's Day, month of hearts, February, nakausap mo si Yorme. So how many years mo nang nag-attempt na kausapin si Yorme? 3 taon ko nang kinikim-kim sa puso ko. Oh, 3 taon? Grabe ang tagal. Hindi dumadating Oo, kasi minsan si Yorme kasi may mga lakad. Hindi dumadating Bukod pa yung 3 taon ha. Before pa, nung nag-aano na siya. Oh, ang tagal nun ha. 3 taon mong kinimkim ha. Grabe. Pero at least nangyari na yung mga bagay-bagay na hinihiling natin. Oo. Walang imposible sa Panginoon Diyos. Correct, tiwala lang. Basta maghintay ka lamang. Oo, sabi nga Yorme, tambay ka sa gidli-gidli, okay yan. Ito po, papunta po rito. Kung pupunta po kayo ng ano bang mall to? McKinley. Yung tawag dito, yung Binis, yung sasabing Binis. Dito lang yan sa bungad ang Ugbo. Oo, ito lang. Ayun dyan ang Binis kabila lang. Oo, so ito yung Ugbo. Dito na yung bungad lang yan Ayan highway dyan. Tapos ito yung bungad. Hi. Ganda, sana all. So alright, Ugbo 24/7. So nakarating na rin tayo dito. Ay. So ito na. Napuntahan mo na rin. Sige, picture ko kayo kasi alright. Picture mo na picture. Yun, isa pa. Ready? 1, 2, 3. Okay. So ito na yung patayo. Okay, sorry. Ayan. Okay. So ayan tapos na papakita ko sa inyo yung Ugbo. Ayan. So ito po mga pagkain dito. So opening officially today. So abangan natin si Yorme mamaya. So nandito na rin yung mga kaibigan natin. So sabi nga dito, pahinga muna anak. Ayan. So Ugbo 24/7. Pwede na? Ay po. Galing na namin yung gate pare. Sinabi ko kay boss, diretso na kami dito. Galing kayo? Oo, kasama kami. Kamusta kayo? Ay. And actually, mga kaibigan, siguro libre to. Kasi pagpasok ko pa lang, may meal 1 lechong kawali na. Opening kasi. So libre yun. Tumbong na lang ako, ma'am. Ako yung tumbong din ako. Tumbong din. Ikaw ya? Ganun na rin. Tumbong na lang. Malambot ba yun? Malambot yun. Opo, malambot. Kasing lambot ng kapitbahay mo pare. Ano po mga drinks natin? Coke lang ako. Coke. Hindi pa ba? Okay, sige. Sige po. Yeah. Came at 17. Damn. District
1 pa kami Oh. sa may Manila. Inaaya lang kami ni Papa makipaglaro. Don't know how, but parang nai-involve pa rin siya sa politics. Kahit di na siya politics, nai-involve pa rin siya. Maraming pumupunta pa rin sa office na nakikihingi ng advice kay Papa ko. Diba, what's funny is, kahit wala na siyang position or what, may mga tao na business owner, may mga politicians, alam nila yung thinking and talino ni Papa. Na kahit ngayon, kahit wala na siyang kapangyarihan or what, sila po ay Punta pa rin. respectful pa rin na nakiusap pa rin kay Papa. Kasi that's not his power naman, wasn't the reason why people liked him eh. It's yung smarts niya, yung decision making niya. He's very helpful. Kahit nga may mga sunog. At si Papa hindi siya nakakalimot ng tao. Kumain kami ng ugbo bigla. Padaan kami dito. Yung mga taga Manila. Pasok lang namin. Sabi ni Papa, oh, kamusta tsuhi mo? Narinig ko na sa ospital. Tapos bawat isa't isa sila, nag-mention siya ng bagong news na, uy, kamusta yung ganyan? O, nabalataan ko. Alam mo yun, yung In touch pagkatao pa niya, rin. never nawala sa... In touch pa rin siya. Oh, Manilenyo pa rin, Papa. Hindi siya nawala sa chismis, hindi siya nawala sa... So, I miss yung times na parang, alam mo, marami siyang pina-project na gano'n. Tapos lagi natutuwa ang tao. Noon, wala naman nagagalit kay Papa noon. Tumakbo si Papa, tapos dami na nagalit. Okay, wala naman masasabi ang tao. Pero nung tumakbo siyang presidente, kahit anong good na nagawa niya, makakahanap pa rin ng tao na masama. ano yung misconception ng tao sa tatay mo na gusto mong i-correct? Papa ko hindi puppet. Papa ko ang mastermind ng lahat. Siya yung nag-iisip. Siya all the time. You have to work all the time. Parang ganun na. Na-understand ko yung pain. Ba't ka umiiyak? Di ba, nagigits ko rin yung mga... Just in general, yung mga... Lahat ng nag-work ng minimum wage, gano'n. 8 to 12 hours ang work nila. Tapos ganito lang mauwi nila, gano'n. Tapos trabaho, hindi nila makita anak nila. Pag uwi nila, tulog na sila, parang gano'n. But they're doing it for them. Para naman they can go to school, they can eat, they can... Na-realize ko yung pain ng real work. Pamilya sa Philippines, buo. So, ang hirap din. Wala minsan nanay, wala minsan tatay. So, paano pa yung mga ibang worker namin? Kasan mo, you know, you can't change tomorrow if you did the same thing you did yesterday. That's what that always says. So, if you really want a good future for your family, paghandaan mo na ngayon para pag nandyan na siya, hindi ka na parang katulad ko. Kasi ako, swerte ako eh. May magulang na ako na mabait talaga at maraming silang pera para buhayin ako, kuya ko, kapatid ko, diba? Like, Yeah.